sinasabi po ni Aling Gloria ay marahil si Mang Romeo rin ang may kagagawan kung bakit nawawalan na ng respeto ang kanyang mga anak sa kanilang ama po. Ang sabi po ng mga anak ninyo, halos gabi-gabi umiinom si Mang Romeo. Ano po bang tanda ninyo? Gabi-gabi po ba o isang beses sa isang linggo? Sa araw-araw talaga yan nagiinom. Araw-araw! So talaga pong araw-araw at gabi-gabi pa? Hindi naman po na talaga, inaano ko sa kanya. Paano po niyo kinakaya, Aling Gloria? Titiisan ko lang po kung ginagawa pa sa siya, sinasabihan ko na Bakit po ninyo pinagtitiisan? Siyempre po, dahil na ano naman ako, asawa ko siya. Diretsa ang tanong, Aling Gloria. Hanggang kailan po ninyo kayang pagtiisan si Mang Romeo? Ang ano ko lang naman po, kung kakayanin ko hanggang sagang para lang hindi po masira yung aming pagsasama. Para yung mga anak namin matuto para sa kanya yung respeto. Yan lang naman hangad ko sa mga anak ko at kapatong gusto ko. Gusto talaga mag-aral. Sabi ko nga sa kanya, di ka ba ako natutuwa yan? Samantala yung anak mo na dyan, iisa nagsisikap sa pag-aaral. Kahit walang almusal, pumapasok. Naakat anong awa ko lang akong mahibigay na pera. Mang Romeo, ni minsan po ba nakapunta kayo sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Joy? Hindi Sa po. graduation Hindi o po, ma'am. recognition? Bakit po? Bakit wala kayo, Mang Romeo? Nasaan siya, Aling Gloria? Ano sa mga kaibigan niya, kikipag-inom. Yung ano niya, gawain niya. Sa punto pong ito, Mang Romeo, mahirap pa hubang unawain at tanggapin na nang dahil sa alak, naapektuhan ng inyo pong asawa, nasasaktan, nahihirapan, at nagagawa nyo rin pong saktan. Hindi lang po sa pananalita, kundi sa pisikal na paraan kapag kayo'y nakakainom. At ang ugat ng lahat ng ito ay alak. Magbabago po ako, ma'am. Hindi na po ako mag-iinom, ma'am. Para po sa mga anak ko po. Magbabago po ako, ma'am. Napangako ko po yan. Paano po kapag nahuli namin na bumalik ulit kayo sa pag-inom? Dahil nabalitaan ko, ilang beses nyo na rin daw pong sinabi yan. Ilang beses nyo na ipinangako yan kay Aling Gloria. Tama po ba ako, Aling Gloria? Na sinabi niyang magbabago siya. Opo. So paano po pag hindi kayo nagbago? Mang Romeo, ano pong gagawin namin? Kailangan po bang umabot sa punto na kasuhan kayo at makulong kayo para po magtanda kayo? Opo, ma'am. Tatanggapin ko po. Basta pinapangako po sa inyo. Magbabago po ako, ma'am. Hindi na po ako mag-iinom, ma'am. Pinapangako ko po yan, ma'am. Ipakulong niyo ako pag naano niyo ako, nahuli niyo umiinom. Pag nahuli daw ulit, yun naman ang parang hamon. Sana sa tulong ng ating trio tagapayo, maliwanagan po si Mang Romeo at maayos pa ang problemang ito sa kanyang pag-iinom nang sa ganun po kahit paano naman ay maibalik yung respeto ng kanyang mga anak at maibalik din yung dating masayang samahan at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Nakapagsubok na ba siya na kahit 1 linggo o 2 linggo na hindi umiinom? Pero Wala pa. huwag mo nga bayin ang sarili mo. Kasi habang inaaba mo yung sarili mo na parang ganun ka lang, wala nga mangyayari sa'yo. Bigyan tayo ng Panginoon ng buhay, kakayahan, pang mapabuti natin ang ating buhay, at kakibat ng isipin natin, ang mapabuti rin ang iyong pamilya. Dahil yan ang pinili mo, di ba? Attorney Ben, kamusta po si Mang Romeo matapos ang naging counseling? Mas naunawaan na po ba niya this time yung kanya pong mga dapat baguhin po? Sana nga po, Chang, at huwag manatiling nagiging pangako lamang yung sinabi ni Mang Romeo na siya magbabago na. Sapagkat sabi nga, madali lang po ang magsalita, subalit yung paggawa yan po ay medyo mahirap. Kung gusto mong maging matatag ang iyong pamilya, unang-una sa iyo makita ang katatagan at paninindigan upang ang pamilya mong ito ay nananatiling nakatayo at huwag maibagsak saan man dumating at kung gaano man kalayo ang panahon na papalautin ng pamilyang ito. Salamat.
Mang Romeo, sa kagustuhan niyo pong magbago, unang-una niyo pong isipin, desidido po ba kayong huminto sa pag-inom ng alak? Kasi kung desidido po kayo, alam niyo po, hindi lang po kayo ang magsasakripisyo dito, pati ho ang inyong asawa at ang inyong mga anak. Bakit po? Dahil kasi, pag huminto pa po tayo bigla ng pag-inom ng alak, maaring kayo po ay makakaranas ng iba't ibang pakiramdam. Una, maaari kayo ay makaranas na manginginig kayo. Pangalawa, dahil wala na po yung alak sa inyong sistema, mas mainit ang ulo nyo, baka mamaya ang gawin nyo batuhin nyo itong mga anak nyo, magalit kayo sa asawa nyo. At pangatlo, may mga pagkakataon po na nandun yung tukso, hindi nyo mapigilan at ang mangyari lalo kayong magugulat na bakit ganito, parang ayoko na nitong ganitong klaseng pakiramdam, mas maigi pa bumalik ako sa pag-iinom. Sana ipakita nyo na meron kayong kakayahan para sa ganun ang suporta ng mga anak nyo at asawa nandyan. Kung hindi nyo po kakayanin, kami po ay tutulong sa inyo sa pamagitan po ng counseling para sa ganun maibsan din po yung magiging problema pag sakasakaling kayo ay nag-umpisa ng inyong tinatawag nating treatment ng withdrawal. Mang Romeo, nung ikaw ay magkaasawa at magkapamilya, ginusto mo yon at pinili mo yon, di ba? Tama ba ako? Tama, totoo. Opo. Dahil ang buhay po ay punong-puno ng maraming pagpipilian. Life is a choice. Kaya ngayon, nasa harap ka ng isang napakabigat na pagpipili sa buhay mo. Hahayaan mo bang ganito pa rin ang kanilang mararamdaman laban sa iyo? Kaya, Mang Romeo, baguhin mo na upang may balik ang masayang pamilya. Salamat. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Mang Romeo, yun po ang dasal naming lahat. At yun nga po ang tanging hangad namin din na sana po ay mapahalagahan po ninyo, maisapuso po ninyo at maisaisip ninyo ang mga payong iniwan po sa inyo ni na Doktora, ni Attorney Ben, at ni Father Sunny. Dahil wala naman pong ibang makikinabang doon, kundi kayo lang naman din po at ang mga anak ninyo. So Joy, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung meron ka pang nais sabihin kay tatay, kay nanay, at sa mga kapatid mo, eto na ang pagkakataon na yun. Sana lang po, sana lang totoo ninyo na hindi na talaga kayo mag-iinom kasi kayo rin naman po mahihirapan balang araw niyan eh. Tsaka, isipin niyo po kapag nagkakasakit kayo, wala pong mag-aalaga sa inyo kapag hindi namin kayo na sana lang po tutuhanin niyo na yan kasi kagaganda rin naman ng pamilya natin yun eh. Yun lang po. Mary Grace, may nais ka pang sabihin sa iyong tatay? Marami namang paraan dyan para magbago. Maraming paraan para makapaghanap buhay. Nandito lang naman kaming mga anak mo. Tutulungan ka namin. Sana talagang totoo yan. Dahil kung ako tatanungin, hindi ko muna sa ngayon papakinggan yung patawad mo. Dahil mahirap na eh. Para sa akin, hindi pa to ang panahon para ibigay sa yan. Sana ipakita mo muna. Yun lang po. Masakit mang marinig yan, Mary Grace, pero nauunawaan namin yung damdamin mo. Jeric? Sa akin lang po, ma'am. Kung hanggat kaya niya pong iwasan niya po.